Good morning guys! This is our day 2 here in Nagoya. So, kakatapos lang namin mag-ayos and ang ating itinerary is Nagoya Castle and pupunta tayo ng Odori Park. May Odori Park din dito sa Nagoya. So, this is where we stayed for 6 nights. Hotel Actel, located sa Sakare area. Yun yung city center ng Nagoya. We booked this in Agoda for 27,925 pesos only. 6 nights na yon. Convenient kasi walking distance lang sa subway. Like, sobrang lapit. Siguro mga 3 to 4 minute walk lang. And okay din kasi mas maluwag yung room compare sa mga APA hotels. Ay, may uwak din dito. Para talaga siyang Sapporo. Hello, guys. Tingnan niyo may uwak. Punta tayo ng Odori Park. Hi! Magbe-breakfast kami ngayon sa Odori Park. 5 minutes po. Oh, I'm so happy! Sarap maglakad. Sakto lang yung lamig. Hindi kami naka-heat-tech ngayon, pero sakto lang yun. Pero kagabi kasi parang umambon. Tapos nung humangin na, ayan ang ganda ng mga nagtuturn na yung mga leaves dito, yung mga puno. Ay, babe, maraming house pala dito. Ito yung sinasabi nilang dapat natin matikman eh. Wings. Meron pala dito sa part na to. Hisaya Odori Park is one of Nagoya's most popular spots. Right in the heart of the city, it's the perfect place to relax, maglakad-lakad, and enjoy the open green spaces. Surrounding the park are shops, cafes, and restaurants, kaya ang ganda rin itong tambayan. Beside the park is the iconic Chubu Electronic Power Mirai Tower, formerly known as the Nagoya TV Tower, built in 1954. It was Japan's first TV tower and hanggang ngayon, isa pa rin ito sa pinaka-iconic landmarks ng Nagoya. Dito tayo magbe-breakfast sa Ralph's Coffee. Kay Chupoy pala to eh. Come on, let's go inside. One clubhouse and one Ralph's Coffee. Thank you. Sobrang ganda nung sobrang ganda ng aesthetic na itong cafe na to. So guys, ito na yung breakfast namin. Clubhouse. And this is Ralph's Coffee. Ayan yung tawag nila dyan. Look at that. So, etong ano ba yung Hirosino? Odori Park? Odori Park. Basta Odori Park. Ano lang to, 6-minute walk from Hotel Actel. Within Sakae lang. So, dun siya sa part na yon, yun yung hotel namin. Tapos, naglakad kami, and ayun yung Odori Park. Yung, parang may Eiffel Tower, ayan, yun yung Odori Park. And sa paligid niyan, maraming breakfast place and marami ring boutique. Tapos, once na tumawid ka here, dito yung mga trees na autumn colors. Dito kami nagpicture. Ayan siya. So, walkable yung part na to, yung Sakae. From Nagoya Station, 2 stations, and then Sakae. So, dito kami nag-stay sa Sakae. Kasi alive tong place na to. Pero nung nagpunta kami sa Sakae kahapon ng gabi, ganun din. So, same lang mga sis. Okay din mag-stay sa Nagoya and okay lang din sa Sakae. So, ngayon, maglalakad ngayon tayo papunta ng Nagoya Castle. Ilang minutes ni from Nagoya Castle? Malapit lang eh. Parang 20 minutes. Eh, okay naman maglakad kasi malamig. Naka-heat-tech ako sa ibaba. Hindi ako nag-heat-tech pang taas. So, lamig. Hindi ko 25 minutes. So, let's go. Para ma-explore din natin tong area. Di ba, ang ganda ng kulay, oh. Babe, ang ganda ng kulay. Tignan mo sa camera. No? Medyo sinisipon na. Let's go to Nagoya Castle. Hindi na namin kaya yung lamig, guys. Babalik kami sa hotel. Resort kami ng heat tech. 4 degrees. Ilan degrees na? 4. 4 degrees na pala. Kasi hindi halata dahil super init nung araw. Grabe yung lamig. Tingnan nyo yung donkey nasa harap lang. Lapit lang sa hotel. Diba? We're out again. So guys, ang gagawin natin is maglalakad tayo. Kagaya ng sinabi ko kanina. Nag-heat tech kami kasi sobrang lamig, 4 degrees ngayon dito sa Sakae, Nagoya. So, nag-heat tech kami ni Jay. This is 24-minute walk. Sa akin naka-heat-tech. Yan, komportable na babe na naka-heat tech. Kanina kasi okay naman malamig pero pag humahangin, kahit ako sa inyo yung daanan natin.
Yung vibes dito, sobrang relax lang. Parang, sa Nippori. Nung nasa Tokyo kami, yung unang punta namin sa Japan, sa Nippori kasi kami. Ganda yung relax, yung vibes niya. Sobrang relax. Nagoya Castle is only a 24-minute walk from Hotel Actel Nishiki, so we skipped the subway and explored the city on foot instead. Walking lets you appreciate the local neighborhoods, discover hidden spots, and experience Nagoya beyond the usual tourist attractions. Sometimes that's what makes a trip even more memorable. Guys, we're here in Nagoya Castle. Ito na yung Nagoya Castle. Ayan, this is, napapanood ko to sa vlogs. Nung nakita akong ice cream place dito, hanapin natin. Guys, order tayo. Okay guys, tatry natin ngayon yung ice cream na may gold. This is 1,380 yen. So, around 600 pesos. Mahal talaga, pero try natin. First time lang naman. So, let's try it. Tapos yung gold, wala naman siya lasa. Pero, ang soft, gold na yung brace ko. Parang wafer na manipis yata yun. Ang sarap sa pakiramdam. Ganyan siya. Oh, yaman. Kumakain ng gold, guys. Hindi masyadong pino yung ice cream. Tsaka matabang Unlike siya. yung sa sa Sapporo. Nothing special naman. Para lang matry. Masarap naman. Hindi naman siya yung hindi masarap. Hindi uulitin, yes. That's the term. Papasok na to ng Nagoya Castle. Ganito yung itsura. Ay, babe. Babe. Di ba yung sa mga castle, nilalagyan nila ng ganito para hindi sila masugod ng mga kalaban. First time namin makakita ng castle. Ng actual castle. Ruins yung dati. Ruins. Ay, yung sa Thailand. Yan, papasok na tayo sa loob. Free lang pala yung entrance dito. sabi ko pa, 2 adult please. Etong area na to free, pero meron yata ditong part na may bayad na vape. Parang ganun. 以上、つまきさんでした。ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。 Sana all sumusunod. Bili tayo ng ticket. Hi, 2 adults please. Yes. 1,000 please. Thank you. Arigato. Gozaimasu. 500 each. Para makapasok sa castle. 500 yen each. So, 1,000 yen dalaw. Let's go inside. Yung ticket. Let's go inside. First time kami papasok sa actual castle. Exciting. Imagine mo nung time na to. Yung time na active tong castle na to. Parang yung pinapanood natin sa Game of Thrones. Tsaka yung Last Kingdom. No? Lalaki ng bato din. Grabe. Guys, maganda yung The Last Kingdom. Ganito nila din i-defend yung castle nila. Nagtayo sila ng mga ganyan concrete talaga. And then ito siguro yung bahay ng king. Ano na nakalagay? Oh, pwede pumasok sa loob. Yan yung castle. Ganda. Ganda. Ano kayo meron dito? Wala, papasok na tayo sa pinaka-castle sa loob na loob. Wala, exit pala ito. Exit. Yun na pala yun, babe. Sorry, exit na pala to, guys. Pero okay naman, no? Yun na siya. Hindi maganda rin dito. Ay, maganda din dito. Mag-picture. So, ito yung exit. Paglabas ng castle, ito yung makikita niyo. So, may mga rocks dito. Tapos, ang ganda ng combination ng kulay ng puno. Yellow, red, green, tapos marami rin uwak. So, yung sound ng mga uwak yung maririnig niyo. Anda ng tahimik. So, I love it lang. Ang ganda ng vibe dito. Yung entrance, kaya nung sinabi ko kanina is 500 per adult. That's around 200 pesos. Pwede na. Sobrang relaxing ng vibe dito. Thank you po, Lord. Napunta kami dito. Ang ganda.
Ang ganda ng side na to. Oh. Hey, ganda! Guys, andito na yung food. Ito yung daw yung best food na dapat i-try pag nasa Nagoya. Misa pork cut. Ang lambot nito sobrang. Tapos yung kajay, curry rice. Guys, tapos na kami kumain. Sobrang sarap. Simot namin. Tingnan nyo. Ayun, simot namin. So, lakad tayo ulit palabas. Nasa labas na to actually ng Nagoya Castle. So, lakad ulit tayo ng 20 minutes papunta ng hotel. Tapos, siguro magpahinga muna kami kasi may pasok pa ako mamaya. Ayun lang. So far, I enjoyed Nagoya Castle. Sobrang solemn and dramatic effect. May dramatic effect because of the flying uwaks. Yun. Ganda. Tsaka yung mga puno. Pula na yung iba. Tapos, orange, tsaka yellow. Sulit puntahan nyo pag nandito kayo sa Nagoya. Make sure na puntahan nyo Nagoya Castle kasi free yung entrance. Pero pag gusto nyo pumasok sa loob ng castle, yun yung 500 yen each per adults. Tapos iba yung rate pag bata. Ang ganda dito sa hotel na pinuntahan namin. Hotel. Dito sa kinainan namin. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ganda, di ba? Dito lang yun sa pag-open. Sa opening lang siya. And dito din kami bumili kanina ng ice cream. Halang lamig na naman. Meron kasi heater sa loob. Ang sarap. Arigato gozaimasu. Ayun o. Sarap. Yung ice cream, sakto lang. Try nyo lang din. Kung gusto nyo. Yan. It's another beautiful day here in Nagoya. Ang ganda ng weather. Maaraw pero malamig. Kasi hindi siya sobrang lamig kagaya kahapon. First time lang namin itatry yung Ichiran kasi ang haba lagi ng pila. Tapos dito parang wala masyadong tao so feeling namin, hindi na namin kakailanganin pumila ng matagal. Ang ganda ng weather, ang araw. I love it. Ay, 2 minutes. Pero first time lang natin dadaan dito, no? Pero first time lang namin dadaan dito sa way na to. Yun yung donkey sa kabilang side. Dito naman lang. Ngayon na kami tatawid. Lagas na siya, baby. Ang ganda yung mga leaves na to. Pa-winter na rin kasi. Buti nga nakaabot pa kami doon sa mga ilang puno. Tingnan niyo yung part na yun. Pero mga random na red trees. Ayan o. Tapos din ang ganda din. Dito sa building na to. Ayan, Ichiran Ramen na dito. Yan na pa yun. Oo, yun. Let's go! Pangarap nating Ichiran Ramen. Kaya nga nakikurious ako sa lasa eh. Nakikurious kami sa lasa kasi lahat ng ramen na natikman namin dito masarap. Tapos sabi nila, yan daw yung pinaka-best. Sabi lang sa TikTok ha. Hey babe, ito yung kailangan nating matry na food do. Yan o. Must try food in Nagoya. Meron pala dito. Try natin yan bago tayo umalis. We will try that. Fish yun, fish. Ayo, babe, ito nga. Ayun, Ichiran. Open 24 hours na. Nice. Arigato gozaimasu. No? Alam pala. Hindi pala Kasi kapresyo lang siya ng ramen natin. Hindi siya pricey. Pero may iba kasing ramen na mas mura. Pero it's our first time to try this, so we're so excited. Arigato gozaimasu. Sarap nga. Babe, ang sarap nga. Sarap nga. Ano yung soup mo? Thick or ano lang? Yung, ako din. Yung recommended. Sarap, guys. Kung yung mura lang nito, wala pa ito 500. Akala ko overrated lang siya kasi trending sa TikTok. Pala, sarap talaga.
Masarap yung mga ramen sa Japan, pero ang hindi ko lang gustong ramen masyado. Pero kaya ko namang kainin is yung sobrang thick ng broth. Ito kasi medium lang siya, so sakto lang siya. Hindi siya yung sobrang nakauna, hindi siya yung thick. Masarap yung rating. Sarap. 10 out of 10. Sobrang sold. Tapos, 20-minute walk na to Oso Shopping Center. Dapat magte-train kami, pero parang kahapon nga yung Nagoya, di ba? Nagoya Castle, 20 minutes lang. Tapos di naman namin naramdaman. So, let's go. Maglakad tayo ulit ng 20 minutes. 17 na lang pala. 17 minutes. Ay, babe, dami ditong trees na dilaw. Ang ganda sa park na to eh. Mga puno, kulay yellow. Pero naglalagas na yung iba. Ganito yung vibe sa part na to. Ganyan. Tapos, madaming resto. Madaming kainan. Ito also shopping center. Dito din yung may mga food, di ba, baby? Nakita natin. Isa pa habang. Isa pa haba. Ganyan itsura. Same, ganyan na ganyan din yung sa Osaka tsaka sa Sapporo. Ang cool, di ba? Covered siya. So, kahit umuulan, hindi tayo ng sapatos. New Balance. So, 11,800 around. Less than 5,000. Later na ka mag-vlog, ha? Hindi, sige. Mag-vlog na ako dito. Pwede naman. Eto babe, masarap to pang gym. Parang ganito yung sa akin. Bouncy. 7, 14, 21, 28, 2008. Babe, 28 na lang. Hala, nade-demonyo naman ako. Papabudol ba ako guys? Yes or no? Di ba babe, ganito yung Ay, ang ganda Air Max. Ganito yung Yung nasira na. Oo, yung nasira yung heels. Nung masipag pa kasi akong mag-gym, ganito yung gamit ko. Pero hindi Air Max yun. Pero yung sarap sa paa. Di ba mura na sa pay, babe? Si Ma'am Nanette yan. If you're in Nagoya, don't miss Also Shopping Street. This place is packed with shops selling everything from vintage clothes and anime merch to unique souvenirs and local finds. Habang naglalakad, you'll discover plenty of cozy coffee shops and cafes, perfect for taking a break and soaking in the local vibe. Every corner has something new to explore, making it easy to spend hours just wandering around. Whether you're shopping, coffee hopping, or simply enjoying the atmosphere, Also Shopping Street is definitely worth adding to your Nagoya itinerary. Diba? Sabi ko sa inyo, sarap maglakad dito. Huwag namin makikita. Tapos maaliwalas. Fresh air! So kahit 15 or 20 minutes laban. Kaya pag mga sis, kapag gusto niyo ng relax na vibe, bawa tired na kayo sa Tokyo kasi sobrang dami nangyari, hindi na nakakapagod, punta kayo dito sa Nagoya. Parang sarap tumira dito. Kasi hindi naman siya boring, pero tahimik. Hindi naman yung sobrang tahimik na mabuboard ka. Just enough. Kung gusto mo mag-relax. Tsaka madami ding choices ng food. And may entertainment. And meron ding malls. Magaganda yung malls nila dito. Tsaka, ang ganda kasi ng mga alley dito. Parang minimalist. Aesthetic. Pati yung mga shop. Tapos, siguro since hindi kami nagmamadali masyado, nakakapagpahinga kami. Diba ang mapait nila? Huminto sila. Pagtatawid talaga, humihinto ng kusa yung mga sasakyan. Hindi kagaya sa Pilipinas, diba? Bubusinahan ka pa. Tapos gaganon sila, yung magbabaw sila ng head. Ganyan. Polite yung mga Japanese talaga. Polite sila, malinis. Mostly, wala pa kami na-encounter na rude. Makakadagdag pa ng vibe yung kulay ng mga puno. Tapos kaibaw siya niya. Ang tatak yan. Inakitang sapatos si Chief din daw na. Oo. Siguro mahal yan. Pakita ko sa inyo. Ayun. Parang ngayon ko lang nalaman yung brand. Parang siyang on cloud. Parang on. Biaxis Pro. Ayun. Ito yung presyo. Alam mo, pwede na siya. Hindi matigas. Gusto mo, babe? Hindi matigas. Oo nga, hindi siya pwedeng pang gym. Matigas. Pero maganda siya pang mga fashionista, pang OOTD. Mura na yan. Ang ganda yung sapatos. Hello. Mukhang malambot lang na pero matigas. No? Parang itsura niya kasi. Yun yung nadaanan natin dati siya yun. Ay, kanina, sarado pa kasi siya. Nadaan kami dito, tapos sabi niyo, yung nagbabantay. Mukha ni Hatter, yung sa
Alice in Borderland. Yung pala yun. Bigla nag-open yung store nila. Or ano babe, essentials yung mga ano niya. Di ba mahal yung brand na yun? Daming park dito. University ba yan? Nakikita niyo. Nakaupo lang sila sa labi. Try nga natin umupo. Yung parang madumi. Peke. Fake rest lang. Pero ang kulo, nakaupo, nakahiga yung iba. Ano si tatay, natutulog pa. Baby, matatanda, natutulog. Sa arawan. Kasi lumigi, mapaaraw sila. Plus, meron dito, playground. Tingnan yung mga puno, ang ganda, diba? Tapos, andun yung mga seniors. Nagpapaaraw. Ayun na. Sa corner. Sana sa Pilipinas, pag may ganitong kaayos na park. Kasi nakaka-relax. May playground. May hugasan ng plato. May hugasan ng plato. nating mga bata eh. Ay, oo, nobody knows. Hindi siya hugasan ng plato. Gripo. Tapos, ayun na may gripo. Oo nga. Tapos may drinking fountain. Tapos, mga buildings to iba-ibang companies. Ganda. Ganda. Kaya laro yung mga bata. O, diba? Kaya laro sila. Tapos may nag-iwan pa nga ng stroller dito. Hindi siya nawawala. Ayun na. Hi everyone. We're out again. Natulog kami. Kanina after sa Oso shopping center. So now, nasa labas kami ulit. Madilim na dito. Pero, anong oras na babe? Time check. 5:20. 5:20 Japan time. Pero ang 5:20 dilim sa na. Manila. So 4:20 Manila. Tapos ang dilim na. Ang bilis tumilim dito. Nakapahinga din kami. Natulog kami. Tapos, for tonight, same pa din yung outfit ko. Pero nagsuot ako ng jacket. Kasi sobrang lamig. And na dito madaming restaurant. Pero, ayun yun, no, Mirai Tower. Yung ilalim niya, yan, ganyan yung itsura. It's nice. So next, punta tayo Oasis 21. Kasi magkakalapit lang yan. Ilang minutes? 2 minutes. Oh, di ba? Ang lapit lang. Alright, let's go! Dito din pala kami kumain ng breakfast nung second day. Ganda itsura niya paggabi. At tapos konting lakad lang. Mga ano lang. 2-minute walk. Oasis 21. Ayan yung itsura. Hindi natin umakit sa, may ano pala dito, may daanan. Parang feeling ko malapit to sa school, puro estudyanteng nagtitiktok. Uniform. Kaya tayo. Let's go up. Bawal ang food and drinks. Pag-aakyat dito. Natin yung mga food dito sa loob. Mura, man. Sasarap. Hala babe, ang sasarap. Yeah. Tara, let's go. Magkain na kaming dinner. Appetizer lang. Pero hindi namin naubos. Kain namin mamaya. Meron ng ganito. Ayun. Sarap. Sarap. Kala ko toyo lang. Hindi siya toyo. Parang manamis na. Jesus. Sobrang soft. Mahirap siyang i-chopstick. Ang sarap ng food. Ang sarap ng grilled eel. Premium grilled eel. So, satisfying dinner for tonight. So far, lahat ng kinain namin, satisfying. Iisip ako ng parang hindi. Wala, kahit yung tinapay kanina, yung bread, masarap din. So, fulfill yung
dinner natin. So, balik muna tayo sa hotel. Magpapahinga kami kasi may work pa kami mamaya. Mamaya pa naman kasi ang time sa Manila is 5 p.m. pa lang. Dito, 6 p.m. pero sobrang dilim na. Na-translate po. Yung ano, babe? Sabihin ng mga restaurant. Wala nga silang English. Butiki lang.